So, good day everyone. I'm Shedrick Aquino and meron tayo ditong course output entitled Subnetting of Networks in subject Net 102. So, based on the given network topology, create a video recording that will demonstrate how do you derive the VLSM subnetting table and addressing scheme of the given network diagram. So, dito siya, ito yon. So, after mo download, ito na siya. So, anong sabi doon? Based on the given network topology. So, ito yung network topology natin. Okay? So, itong topology, meron tatlong router. Router 1, router 2, and router 3. Which is ang connection is from router 1 to router 2, router 2 to router 3, and router 3 to router 1. Okay? So, unang gagawin sa VLSM subnetting table is dito sa part ng number of hosts. Anong gagawin dyan? Titingnan mo yung mga number of hosts, kunin mo yung may pinakamataas pababa. So, descending. Unahin mo sa pinakamataas, which is, in this case, itong PC6, which have 900 host. Ang susunod sa 900 host is itong 765 host, PC1. Then, susunod sa 765 host is itong 350 host, which is PC2. 350. Next is, ang susunod sa 350 is itong 150 host. 150 host. Alright? Next sa 150 itong 125. 125. Okay? And itong 50 host. And the rest, wala nang mga host dyan. The rest is yung tatlong router natin. Ang lalagay natin dyan is 2. Ito na yung router 1, router 2, and router 3 natin. Okay? Now, tapos na tayo sa number of host. Ngayon, kunin naman natin tong CIDR at theta. Okay? Now, paano yung kunin? So, titignan ko tong subnet table ko. Ito yung subnet table ko. Ang gagawin is, yung 900 host, titignan natin dito saan siya pinakamalapit. Dapat, hindi mas mataas yung 900. Ay, hindi mas mataas. I mean, hindi mas mababa. Ano ba? Dapat, hindi mas mababa sa 900. Okay? So, hindi mas mababa sa 900 host. Dapat yung pinakamalapit sa kanya. Mas mataas na pinakamalapit. So, in this case, 510. Mas bababa yung 510. So, hindi pwede yan. Ito ang pinakamalapit. 1022. Mas mataas ito sa 900. Hindi pwede itong 2046 kasi sobra-sobra na. Dito tayo sa 1022. Yung CIDR is saan nakatapat? Yung 1022 is /22. Okay? So, yun ang lalagay natin dito. Then, sa theta is kung ano yung nakatapat din sa theta ng /22, which is itong 0.4.0. So, lalagay dito, 0.0.4.0. Okay? Ngayon, ito naman tayo sa 765. So, mas mababa pa rin tong 510. So, mag-stick pa rin tayo sa /22. Okay? /22. So, same pa rin ang theta. 0.4.0. Okay? Ngayon, sa 350 naman tayo. 350, so, mas mataas na tong 510. Mas mababa tong 254.
So, ang kukunin is itong sa 510 host, which is /23. Okay? So, /23. Yung theta is 0.0.2.0 /23 0.0.2.0. Okay? Now, dito naman tayo sa 150. So, mas mataas itong 254. O ba? O mas mataas ang 254, mas mababa itong 126. So, dito tayo sa 254. So, /24 siya. /24. And ang theta ng /24 is 0.0.1.0. 1.0. Okay? Now, next is itong 125. So, mas mataas na itong 126. Ay, mas mababa itong 62. So, dito tayo sa 126 /25. /25. And yung theta ng /25 is 0.0.0.128. 0.0.0.128. Okay? Now, dito sa 50. So, mas mataas tong 62. Mas mababa tong 30. So, dito tayo sa 62. /26. /26. And ang theta ng /26 is 0.0.0.64. 0.0.0.64. Okay, so 22, 22, 23, 24, 25, 26. So, dito sa 2 number of hosts, so ito, 2 /30 /30 /30 din dyan, and /30. And ang theta is 0.0.0.4. So, copy. Kasi same lang din sila. Okay? Nakatapos na tayo sa CIDR at theta. Now, let's proceed sa network address. Dito sa unang network address, pinakauna sa tapat ng 900, ang unang lalagay dyan is itong given. Itong given na IP address na to. So, lalagay natin 192.168.0.0. Okay? Now, dito sa next, ang gagawin is network address plus theta. Okay? So, pag-addin lang yung 192.168.0.4 sa 0.0.4.0. Okay? So, 192 plus 0 equals 192. 168 plus 0 equals 168. That next 0 plus 4 equals 4. That 0 plus 0, 0. So, ganun ulit. 192.168.4 plus 0.0.4.0. So, magiging 192.168.4 plus 4, 8 plus 0. Plus 0, dot 0. Okay? Now, kasi dito, ang pag-a-addin lang is kung saan nakatapat yung theta. In this case, sa pang-apat. Kung ano lang yung possible na ipag-plus. Kasi 0, hindi na pwede i-plus yan. Same lang din yung answer niya. So, 192 plus 0, 192. 168.0 plus 0, 168. Dot 8 plus 2, 10. Dot 0 plus 0, 0. Ganon. So, dagdagan lang ng 1, 192.168
that 10 plus 1 is 11 that 0. Ngayon, so 192 plus 0 is 192 dot 168 plus 0, 168 dot 11 plus 0 is 11. Now 0 plus 128 is 128. Okay. Now, so 192 dot 168 dot 11 dot 128 plus 64 is 192. 192. Okay. Here's 412. 6 plus 2. 8 plus 1. 9. Okay, 192. So, 192 dot 168 dot 11 dot 192 plus 4. 196. Okay, 192 dot 168 dot 11 dot 196 plus 4 is 200. Okay. So, double check. 4. So, 8. 8 plus 2, 10. 10 plus 1, 11. 0 plus 28. 64, 192 plus 4. Okay. So, dito sa first usable address, mag-a-add lang tayo ng 1 dito. So, copy natin yan. Magiging 1 yan. Ganon. Ganon din dito. 192.168.4 plus 4 dot 0 plus 1 is 1. Ganon. At 1 lang. 192.168.8.1. 192.168. Oh, walang 1. So, 192.168.10.1. So, 192.168.11.1. 192.168.11.129. So, 192.168.11.193. 192.168.11.197. So, 192.168.11. So, plus 1 to 101. Ngayon, bago natin kunin tong last usable IP address, kailangan muna natin makuha tong broadcast address. So, paano makuha yan? Titingnan mo itong susunod na network address. So, before mag 192.168.4.0, ano muna yung before yan? Anong IP address muna yung before maging ganito? Which is 192.168. So, from 4, magiging 3. And from magiging 255 na siya. Yung dulo. Okay? Kasi, pag magpa-plus 1 ka dyan sa 255, magiging 0 yan, mapupunta siya dito. Magiging 4 na to. Ganon. So, tapos na tayo dito. Ito naman tayo. So, before ito, ano muna? Guys, 192.168. Before 8, 7. Now,
Since 0, magiging 255 siya. Okay? Alright. So, dito naman tayo. So, 192.168.9.255. So, 192.168.10.255. Alright. Next is ito. So, 192.168.11.127. So, next ito. 192.168.11.191. Ito. Before yan, 191 muna. Next is dito naman. 192.168.11.195. Okay. So, dito 192.168.11.199. Now, paano naman dito? So, ang gagawin mo is mag-add ako. Insert row below. Insert row below. Ayan. So, ang gagawin mo is, di ba kailangan natin to para makuha yan. So, kailangan mo muna ituloy yung process mo dito. In this case, so ito magiging 192.168.11.200 plus 4, 204. Yan. Ngayon, dito na magbabase. So, 192.168.11.203 na siya. Okay? Ganun lang. Edit rows. Alright. Now, paano naman kunin tong last usable IP address? Ayan. Kaya kailangan muna kunin yung broadcast address is, ang gagawin mo is, kung nag-add ka sa first usable IP address, dito naman magbabawas ka sa last usable IP address. Ang babawasan mo is itong broadcast address. So, mangyayari, 192, bibase ka dito sa broadcast address. So, 192.168.3. Magiging 254 na siya. 254. Ito, magiging 254 na yan. Then, ganoon din sa mga susunod. 192.168.7.254 ulit. Okay. 192.168.9.254. 192.168.10.254. Oh, 192.168.11.126. Okay. Then 192.168.11.190. 192.168.11.194. And 192.168.11.198. 168.11.202.
3198406 4254 254 Okay. So, ayan na. Tapos na tayo sa subnetting table. Now, derive naman natin tong addressing scheme. So, dito sa R1, dito sa interface, kunin muna natin yung mga connection. Itong mga itong pass Ethernet, itong FA, itong SE, gano'n. So, kunin natin yan. Dito sa R1, meron siyang FA00, FA01, SE000, SE001. Okay? So, FA0/0, FA0/1, SE0/0, SE0/0/1. So, yan. Naman tayo sa router 2. Meron siyang FA00, meron FA00, FA01, SE000, SE00001. Okay, so same lang sila ng router 1. So, replace na lang yan. And tawagin na 1. And sa router 3, FA00, FA01, SE000, SE001. So, same lang ulit. So, kunin to. Tawagin 1. Tawagin 1. Okay? Now, kunin natin yung IP address at subnet mask. Dito sa IP address, kunin natin yung sa router 1, FA00. So, FA00 ng router 1 is itong 350 host. Hanapin natin yung 350 host. Ito. Then, ang kukunin is itong first usable IP address ng 350 host. So, ang first usable IP address niya is ito. So, 192.168.8.1. So, 192.168.8.1. Subnet mask ng 350/23. Balik tayo sa subnet table. /23 is itong 255.255.254.0. So, 255.255.254.0. Tama ba? 255.255.254.0. Okay. Now, FA01 naman, ang R1 is 125 host. So, ito. Ang kukunin is itong first usable IP address ulit. So, 192.168.11.1. So, 192.168.11.1. So, 125 host. Ang CIDR niya is 25. So, yung CIDR 25, meron siyang subnet mask na 255.255.255.128. So, 255.255.255.128. Okay? Now, dito sa SE00, ang kukunin natin is explain ko muna. Wala siyang DTE.
Wala siyang DCE, meaning DTE siya. Ito, DCE itong SE001. Itong SE00 is DTE. Okay, pag DTE, ang kukunin is last usable IP address. So, last usable IP address ng R1. So, asa yung R1 natin? Ito. Ang last usable IP address is ito, 192.168.11.194. 192.168.11.194. Right. Now, dito naman sa SE001, DCE siya. So, meaning, first usable IP address ang kukunin pag DCE. First usable IP address. Sa siya kukunin kung saan nanggaling yung connection. So, di ba nga, ang connection is R1 to R2, R2 to R3, R3 to R1. So, yung connection nito is nanggagaling sa R3 papunta sa R1. So, ang kukunin, first usable IP address ng R3 kasi doon nanggagaling yung connection. So, first usable IP address ng router 3, ito yung router 3 natin. First usable IP address is ito. So, 192.168.11.201. 192.168.11.201. So, ano ulit yung SE00 natin? R1 ay 2 pala. So, /30. Subnet mask na /30 is 255.255.255.252. 255.255.255.252. Alright. So, since same sila ng host, same din sila ng subnet mask. Right? So, 255.255.255.252. 255.255.255.252. Okay? So, tapos na tayo sa router 1. Dito naman tayo sa router 2. So, sa router 2, so SE000 is DCE. So, first usable IP address ang kukunin. Saan kukunin? Dito sa R1 kasi dito nang gagaling yung connection. So, first usable IP address ng R1, router 1, ito. Ito ang first usable IP address niya, which is 192. Mali inuna ko. FA00 muna pala. Ng router 2. Which is 765 host. 765 host. Now, ang kukunin is itong first usable IP address. So, 192.168.4.1. 192.168.4.1. 765, ito. 168.4.1. Ang CIDR niya is /22. /22 ito. So, yung subnet mask is 255.255.255.20. 255.255.252.0. Next is FA01. Fast Ethernet 1. Okay. Is 150 host. 150 host. Ito. Kunin is first usable IP address, which is ito, 192.168.10.1. 192.168.10.1. 10.1. Okay. /24. 255.255.255.0. 255.255. 255.255.0. Yan. /24. Okay, tama. Now, ito na tayo sa SE.
So, kaya sabi ko kanina, first usable IP address. Saan natin kukunin yung first usable IP address? Dito sa router 1. Kasi dito nang galing yung connection. So, first usable IP address ng router 1 is ito. 192.168.11.193. Tama ba? So, first usable IP address ng R1. First usable ng IP address ng R1. 192.168.11.193. Okay. So, again, ang subnet mask niya is 255.255.255.252. So, SE001. So, DTE siya. So, last usable IP address ng router 2. Okay? Yan, 192.168.11.198. 192.168.11.198. Okay, so 255.255.255.252. Router 2, last usable, 198.11.198. Okay. So, sa router 3 na tayo. FA00. Ang router 3 is itong 900 host. So, first usable IP address ng 900 host is 192.168.0.1. 168.0.1. Ano yung CIDR niya? /22. Yan, yung subnet mask niya is 255.255.252.0. 255.252.0. FA01 naman is itong 50 host. Which is ito. First usable IP address is 192.168.11.129. 192.168.11.129. 129, alright. Then, /26. /26 is 255.255.255.192. 255.255.255.192. Okay. Now, sa SE000 ng R3 is DCE. So, first usable IP address ang kukunin. Saan kukunin is sa connection niya, which is sa router 2. So, first usable IP address ng router 2. The 192.168.11.197. 192.168.11.197. So, 255.255.255.252. And dito naman sa SE001. SE001 ng R3 is ito. So, DTE. Last usable IP address ng router 3. Last usable. Ayan. 192.168.11.202. 192.168.11.202. 255.255.255.252. Okay. So, tapos na tayo sa mga router. Now, sa PC naman. So, sa PC0, ano yung PC0 natin is itong, sana yan? So, wala. Since wala tayong PC0, lagyan natin dyan. NA. At sa PC1,
Ano yung PC1 natin? Itong 765 host. So, sa 765 host, ang una natin kukunin na ilalagay dito sa IP address is itong last usable IP address. Okay? So, yung last usable IP address ng anong PC to? PC1 is 192.168.7.254. 192.168.765.7.254. 7.254. So, dito sa IP address, ang kukunin is last usable IP address. Dito sa default gateway, ang kukunin is first usable IP address. Okay? So, first usable IP address ng 765 host is 192.168.4.1. Okay? 192.168.4.1. Okay? Mamaya na yung subnet mask. Sa PC2, 350 host. 350 host, unang kukunin is last usable IP address. So, 192.168.9.254. 192.168.9.254. 350 host 9.254. Okay. Then, ito is for 9.254. So, first usable IP address naman dito. 192.168.8.1. 192.168.8.1. Okay. Now, sa PC3. PC3 natin is itong 50 host. Sa 50 host, unang kukunin is last usable IP address, which is 192.168.11.190. 192.168.11.90. Okay. Next is itong first usable IP address. 192.168.11.129. 192.168.11.129. PC4 is itong 150 host. Last usable IP address, 192.168.10.254. 192.168.10.254. Ano ulit yun? 50 host. Anong PC na tayo? PC4 pala. PC4 is 150. 50 to 192.168.10.254. 192.168.10.254. 192.168.10.1. 192.168.10.10.1. Okay. So, PC5, 125 host. 125 host, 192.168.11.126. 192.168.11.126. 126. 11.1. 192.168.11.1. Now, sa PC6 is 900 host. 192.168.3.254. 192.168.3.254. 3.254. Then, first usable IP address, 192.168.0.1. 192.168.0.1. Okay, subnet mask.
natin sa PC1. 765/22. 255.255.252.0. 255.255.255.0. PC2. 350 host. /23. 255.255.254.0. 255.255.254.0. PC3. 50 host. 26/26 is 255.255.192. 255.255.255.192. Okay. PC4 is 150 host /24. 255.255.255.0. 255.255.255.0. And PC5 125 host /25. 255.255.255.128. 255.255.128. PC6 is tong /22. /22. 252.0. Right. Now to double check. So, right, 1 ito 1 dito. Okay. 11194. Okay. 11201. Okay. 40 128 252 252 00 252 252. So, dito sa R2 1 10 1 192.168 11.193 192.168 11.193 192.168 tama. Ito 192.16801 tama. 192.168 11.129 197.202. Okay, 0192. Okay, dito sa PC. PC1 is 192.168.7.254. Okay, 192.168.9.254. Okay, 190, 168, 10.254. 11, 190, 10.254. So, double check natin tong 254. Ang PC. PC4 is 150 host. 150 host is ito. Ano mo kunin doon? 254 is last usable. So, 254. So, last usable. Tama. So, ayan. That's it. Tama na yan. That's all for my course output. Thank you for watching. Bye-bye. Peace.